So, good morning, church. It's a privilege, no, na naririto tayo sa lugar na ito, sa church, para mag-aral muli ng salita ng ating Panginoon. Pero, may mga na-realize ba kayo bago kayo pumunta dito? Ano ba yung nagawa nyo? Or ano ba yung nakapagpaakit sa inyo? Bakit kayo nandito sa church? So, let's just imagine yung life natin before bago tayo mapadpad dito sa church. Ano? Worship team, pwede ko ba kayong tanungin? Pwede bang balikan kung saan kayo nagsimula bago kayo tumugtog o umawit sa lugar na ito? Have you ever had a moment that changed everything? A moment so powerful, so clear, that it shifted your direction, realigned your priorities, and gave you a sense of purpose you didn't have before. So meron ba? Kaya kayo narito, may na-encounter ba kayo na siyang nag-udyok sa inyo? Papaano kayo nabago at papaano kayo narito? So at yan ang aalamin natin sa araw na ito kung ano ang pinagmulan ng lahat, kung bakit ka narito at kung bakit ka nagsimulang maglingkod sa Panginoon. That's exactly what happened to the prophet Isaiah. In chapter 6 of Isaiah, sa panahon ni propeta Isaiah, may mga negatibong nangyayari. Babagsak ang nation of Judah dahil ang kanilang hari na si Uzias ay namatay. And yet, sa kabila ng lahat ng ito, si Isaiah ay nagkaroon ng isang pangitain at nakita niya sa templo ang kabanalan ng Diyos at ito ang nagpabago ng buhay niya. At ito din ang dahilan kung bakit niya inoffer ang kanyang life sa Panginoon at tinawag siya para manumbalik ang mga tao sa piling ng Diyos. So, ngayon tatalakayin natin ang Isaiah chapter 6 at pinamagatan ko po itong A Life Offer to God with the theme of Encountering God Leads to a Life Surrendered to His Purpose. So meron akong isang question dito, no? How will be offered our lives to God? Paano nga ba natin may offer ang life natin sa Panginoon? So the number one point is, a life offered begins with an encounter with God. And according to Isaiah chapter 6 verse 1 to 4, so makikita natin dito, no? Isaiah's life-changing surrender began not with a task or a mission, but with a vision of God Himself. So makikita natin dito sa mga verses na binanggit natin, hindi lamang tinig ng Diyos ang narinig ni Isaiah, kundi nakita niya mismo o nasaksihan niya kung yung kabanalan ng Diyos sa templo, banal at makapangyarihan. So when we encounter God's presence, it shakes our foundation. Ang puso natin ay magbabago. Matututo tayo na magpasakop sa Kanya at isusurrender talaga natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? So kagaya ni Isaiah, hindi lamang humanga kundi nabagbag at nawasak ang kanyang loob. So nung times na sobrang gulo na nangyayari at hindi niya na alam ang kanyang gagawin, but he encountered the presence of God at ito yung nagpabago ng kanyang pananaw. At ito ang nag-shakes ng kanyang buhay para magbago at mag-transforms. So, a true encounter with God humbles us, confronts us, and begin to transform us. Imagine, standing at the edge of the ocean for the first time. So, makikita natin, di ba? Ang laki ng dagat, makikita natin ang laki ng alon, at ang lakas ng hangin. So, parang tayo to. That's what it's like when we encounter God's presence. It reminds that there is someone far greater, more powerful and more glorious than you. So makikita natin kung gaano kalaki ang dagat, ganoon din kalaki ang Diyos, at makikita natin kung gaano tayo kaliit, no? Sa presensya ng Panginoon. So that marirealize natin kung gaano talaga makapangyarihan natin Diyos at isusurrender natin yung life natin sa Panginoon. Amen? Alam po naman natin na He sees you, knows you, and calls you. Alam niya kung ano ang better para sa atin. That's why tinawag niya tayo. So ito lang masasabi ko para sa ating lahat. Don't settle for just knowing about God. Seek to experience Him through prayer, worship, and quiet time in His Word. Pursue God's presence. Pwede natin tanungin ng Panginoon, Lord, I want to see you. Reveal yourself to me. Amen? So, yan ang first point natin.
So, paano nga natin maisurrender fully ang ating Panginoon? Unang-una, a life offered begin with an encounter with God. Amen? So, ang number 2 points po natin, a life offered comes through cleansing. Makikita po natin yan sa chapter 6 ng Isaiah, verse 5 to 7. When Isaiah sees God, he immediately cries, "Woe to me! I am ruined." Why? Because he sees his sin. I am a man of unclean lips. But instead of condemnation, God sends a call from the altar to cleanse him. So, nakita ni Isaiah ang presence ng Panginoon. Nasabi niya sa kanyang mga labi, siya'y makasalanan, hindi ako karapat-dapat. Pero, hindi siya kinahiya ng Panginoon. Bagkus, God sends a call from the altar to cleanse him. Amen? May guilt man si Isaiah dahil makasalanan siya, pero his guilt is taken away and your sins atoned for. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan at alam niya ang puso ni Isaiah, nag-confess ng sincerely at humingi ng tawad sa ating Panginoon at nagsisi. So yung pag-send ng Panginoon ng call from the altar to cleanse Isaiah's life, ito yung nagsisimbolo ng grace at pagpapatawad ng Panginoon. At tayo din, patatawarin din tayo ng Panginoon kapag tayo ay tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan. Amen? Alam po naman natin, tayo ay reflector ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Before God can send you, He must cleanse you. Grace prepares you for the purpose. And ang forgiveness ng Panginoon na magiging fuels natin para sa Kanyang kalooban, para matupad ang calling natin para sa Kanyang gawain. Amen? Pero minsan, kagaya ni Isaiah, nagigil tayo dahil sa mga kasalanan nating nagagawa at ito ang pumipigil para mag-proceed sa calling ng Lord. Ito ang nagiging hindrance para mag-grow sa Panginoon. Ito ang nangyari kay Propeta Isaiah. Sobrang guilt siya. Sabi, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Para sa iyong pagtawag, hindi ako karapat-dapat, Panginoon, dahil marumi ako. Pero, pinatawad siya ng Panginoon at nilinis. Nagigilt ka man, but there's the good news para sa ating lahat. God's grace is greater than your guilt. Through Jesus Christ. In Hebrews chapter 9 verse 14, we are not only forgiven, but made ready to serve the living God. Think of a surgeon. Before performing a surgery, he scrubs in, washes his hands, and wears sterile gloves or nilinis na gloves. Why? Because even a small trace of dirt can cause infection. Alright, mga doktor, di ba? Nililinis nilang maigi yung kanilang kamay para maiwasan ng infection ng kanilang ooperahan. The same is true spiritually. God wants to use us, but first He needs to cleanse us. Not to shame us, but to equip us for His work. So sabi ko nga kanina, tayo ang imitators ng Panginoon. Kaya kailangan malinis tayong ipepresent ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus, sa maraming tao upang hindi tayo makaapekto sa image ng ating Panginoon. And ito lang mga kapatid, rise and serve with a clean heart. Cleansing is not the end, it's the beginning. Once God has cleansed your heart, He gives you a calling. Don't let guilt stop you from serving. Jesus already paid the price. And number 3, last point is may offer natin ang life natin sa Panginoon. A life offered says yes without condition. Makikita natin ito sa Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 6 verse 8. Ang sabi doon, now comes the voice. Whom shall I send? Who will go for us? At ito ang sabi ni Isaiah. Here I am, send me. Makikita natin dito, no? Sa gitna ng pagbagsak, sa gitna ng kaguluhan ng Judah, nation of Judah, nariyan pa rin ang Diyos para mahalin at ibalik sa Kanya ang mga tao. Sa Kanyang piling. Therefore, tinawag niya si Isaiah para maging propeta at ipanukala ang gustong sabihin ng Panginoon through him. God doesn't assign the mission first. He asks who is willing.
And Isaiah answers with no hesitation, no negotiation. Hindi naman tinanong ni Isaiah, no? Na, where will I go? What will I say? Or how hard it will be? Makikita natin talaga na sumagot si Isaiah ng yes without condition. Amen? So, ganun din sa atin. The life offered to God is not based on knowing all the details. It's based on knowing the one who calls. Amen? Hindi na natin inaalam kung ano pang mangyayari. Kapag tayo sumunod sa Kanya, mangyayari lamang ito kapag kilala natin ang kung sino ang tumawag sa atin. And likewise, sa mga disipulo ni Jesus. When Jesus called His disciples, they left their nets immediately. In Matthew 4:19-20. Simula nang tawagin sila ng Panginoong Hesus, sumunod agad sila at iniwan ang kanilang dating pamumuhay. No? Iniwan nila. Pansinin natin, iniwan agad nila ang kanilang trabaho, propesyon, without knowing kung saan sila pupunta at kung anong gagawin nila. Ito ang magpapakita sa atin ng pagtitiwala sa kung sino ang tumawag sa atin. Amen? So kaya tayo narito mga kapatid, dahil nagtiwala tayo sa kung sino ang tumawag sa atin. Amen? So, imagine a blank piece of paper. Most of us wants to write our terms before signing. So, makikita natin sa isang papel, hindi naman tayo agad pipirma, no? Kunwari sa trabaho, hindi agad tayo pipirma hanggat hindi natin nakikita kung ano ang nakasulat dun sa papel. But iba sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, will you sign your name on the bottom first and let me fill in the rest? So, magtiwala ka, sumunod ka sa Panginoon kahit na hindi mo pa nakikita ang the bigger picture na in the near future. Pero kung susunod ka sa Panginoon, ang sabi nga niya, let me fill in the rest. Siya ang maglalagay ng matinding plano, siya ang maglalagay ng matinding purpose sa buhay mo kapag sumunod ka at in-offer mo ang life mo sa Panginoon. Saying yes to God without condition is like signing a blank check with your life, surrendering your plans, your comfort, and your control. Trust God more than the details. You may not know the full plan, but you can trust His heart. True surrender doesn't wait for comfort or clarity. It says yes without conditions. Don't wait to feel ready. Just start obeying. God equips those who are willing. So, in and out of season, sumunod ka sa Panginoon at ipaubaya mo ang lahat at siya ang magkokontrol ng buhay mo. So, in conclusion mga kapatid, Isaiah encountered God and it led to a life fully surrendered. Simula nang ma-encounter ni Isaiah ang Panginoon, dito niya isinurrender fully ang kanyang buhay. Today, God is still asked. Sa mga hindi pa sumusurrender sa Panginoon, God is still asked, whom shall I send? Who will go for us? He's not looking for perfection. He's not waiting for ability. And He's asking for availability. Kaya mo bang sabihin, here I am, send me. Will you offer your life to God? Kung anong nais mo, kung nais mo kapatid na magsabi ng yes without condition, narinig mo na patungkol sa ating Panginoon. When you encounter God, talagang babaguhin ka niya. Have you encountered the holiness of God? Have you experienced His cleansing grace? Are you willing to offer your life fully to Him? A life offered to God is a life that says, yes, Lord, wherever, whenever, and however. Let that be your answer today. So ito lang mga kapatid, nawa may na-impart ako sa inyong buhay. Amen?